Inihayag ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro na pinapayagan si Vice President Sara Duterte na magpresenta ng ebidensya upang pabulaanan ang mga aligasyon sa mga inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Sa panayam kay Attorney Jinky Luistro, iginiit niya na sinusunod ng Kamara ang due process at binibigyan si Duterte ng sapat na pagkakataong depensahan ang sarili sa kabila ng mga petisyon ng kampo ni Duterte sa Korte Suprema para ipatigil ang proseso. Magpapatuloy umano ang mga pagdinig sa itinakdang mga petsa habang hinihintay ang aksyon ng Supreme Court. Binigyang diin din ni Luistro na sinusunod ng Justice Committee ang konstitusyon, mga batas at mga desisyon ng Korte Suprema. Ayon pa sa kanya, matagal nang nakabinbin ang mga issue at inaasahan na ng publiko ang masagot mula kay Duterte. Nilinaw din ni Luistro na walang magaganap na cross-examination sa mga pagdinig kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa halip, ayon kay Luistro, ang mga pagdinig na itinagda sa April 14, 22 at 29 ay pawang clarificatory hearings lamang, bahagi ng paunang proseso upang matukoy kung may sapat na basihan ang mga reklamo. Sa isang panayam, ipinaliwanag niya. The Supreme Court who kasi has responded dito po sa consolidated petitions basically seeking a TRO on the House hearings. They handed down that decision, I believe last April 8. That must have been Wednesday. And you are given 10 non-extendable days to submit your comment. Well, number one, will you comply, Congresswoman? That is correct, Pinky. We are required to file our comment to the consolidated petitions, basically questioning the constitutionality of the proceeding. As to your question, as to whether we will comply, of course we will comply. We will file our comment, and I understand that we have coordinated with the Office of the Solicitor General Opo. to represent us, which is the proper office representing the government offices. I see. So katulad lang po nung impeachment last time, kasi si OSG din po ang kumatawan, di ho ba, sa House regarding what the Supreme Court had handed down as unconstitutional, the impeachment complaint against the VP, the first one. That is correct, Pinky. And as a matter of fact, hindi lang House. Lahat ng government offices who are being impleaded as party in issues of constitutionality, it is the OSG, the Office of the Solicitor General, which should rightfully represent them. And that includes us, the House of Representatives. Kasi ang nakita ko po dun sa SC decision was House Speaker Bogie D, Congresswoman Luistro, and also the Senate President. I'm not sure if I made a mistake, but I don't think so. My question is, if you could help me understand, bakit ho kasama ang Senado? Well, I think it's because they intend the decision, if ever it will come later, to be binding even to the Senate, no? That is only in as far as I am concerned, but I don't know the intention of the petitioners in pleading the Senate President in the two petitions questioning the constitutionality of the proceeding of the Justice Committee. That's why I was a little bit confused, because it's still at the House Justice Committee level, and yet even the Senate President is being asked to comment on this, and it hasn't even actually reached the Senate. Will it not? That's the subject of your hearings right now. So, all right, so it's going to be the OSG that will answer on behalf of the House. Yes, Pinky, it will be the OSG. Ma'am, have you coordinated with Solicitor General Berberabe? I personally haven't, but I understand that the institution, the HREP itself, has communication already with the Office of the Solicitor General. Okay. So, hihintayin na lang po natin ang sagot ng SolGen dito po sa comments na hinihingi ng Supreme Court regarding the consolidated petitions to stop the impeachment, rather the hearing at the House Justice Committee. One more question about that. Were you surprised about this decision by the Supreme Court? Because apparently the defense, through the Vice President, through her defense,
issued a certiorari and a prayer for TRO March 30, and nasama po ito sa en banc hearing ng Supreme Court, which happens every Tuesday. We're surprised that there was an immediate response to this. Well, we are not surprised, Pinky, kasi may petitions eh. Of course, we have to anticipate that sooner or later, the Supreme Court will be acting on these petitions of the petitioners, no? And I understand that it even includes a prayer for temporary restraining order, and that is yet to be known kung ano magiging action pa rin ng Supreme Court as to this prayer of the petitioners. So dahil wala pong comments lang po ang hinihingi para po malinaw at wala pong issuance ng TRO, magpapatuloy po yung hearing sa April 14, Tuesday. Tama po yun. For as long as wala pong temporary restraining order na inilalabas ang Korte Suprema, tuloy-tuloy lamang po ang hearing ng Justice Committee. And so far, we have announced already the dates, which include April 14, 22, and 29 to be the first hearing dates for the hearing proper, clarificatory hearing of these impeachment complaints against the Vice President. Can a TRO be issued at any point while the hearings are ongoing, ma'am? Well, theoretically speaking, yes. No, if the Supreme Court finds basis for the issuance of the TRO, they can anytime stop the proceeding pursuant to the strength of the temporary restraining order that they will issue. No, but it actually depends on how the Supreme Court will appreciate whether there is urgency and whether there is really basis to stop the proceeding of the Justice Committee. Couple of follow-up questions on that. If they issue a TRO, will the House comply? Or will the House first meet and decide whether they will comply or not? Well, in my perspective as the Justice Chair, I believe that we are bound to comply, not only as an officer of the court, I being a lawyer, but also we believe and we submit that it is the Honorable Supreme Court, which is the final arbiter of all controversies pertaining to rules and laws which are being applied. Because some could say, how about one can invoke the separation of powers here? That is why I qualified my statement, Pinky, that in as far as I am concerned as the Justice Chair, but of course, the rest of the members of the Justice Committee will be entitled to their own position should a TRO be issued by the Honorable Supreme Court. Let's talk about the petition filed by the camp of the Vice President and her team. Did you expect that they would question the House proceedings before the Supreme Court? We anticipated that, Pinky. We know that as we continue the proceeding of the Justice Committee, they will continue as well to question some or all of the parts of the proceeding, not only of the Justice Committee, but even of the House of Representatives as a whole. No? In the first impeachment complaint back in the 19th Congress, they focus on technicalities, no? And it appears now that they're still banking on the technical rules instead of giving importance to the substantive right of the sovereign Filipino people to avail of this accountability mechanism, no? Because it's quite lamenting kasi ang tagal na nito. All the issues started in 2024. Itong allegations ng confidential fund, the threat, and even the unexplained wealth, no? For a couple of times already, I believe that the Filipino people are expecting for answers from the Vice President. And up to this point that we are about to start the hearing of the impeachment complaint in the Justice Committee, in the second impeachment complaint, no? Because this is the 20th Congress already. The camp of the Vice President still banks on the technical rules with the intention of trying to stop or stopping the proceeding
because of issues of unconstitutionality. But of course, for us in the Justice Committee, Pinky, let me express that we are maintaining our position, that we follow the rules, the Constitution, and the decisions of the Supreme Court, and therefore we are hopeful that the Supreme Court will be sustaining the constitutionality of our proceeding. Tingnan lang po natin yung ilan sa mga ipinunto ng Vice President and her team regarding their petition before the Supreme Court. Yung tinatawag po na mini trial. I know this has been discussed over and over again, and I know too, Congresswoman, that you were saying that ito ay tila isang paghahambing para maintindihan ng tao kung ano nangyayaring hearing. Pero it appears that it's been a focus. And in fact, it was part of their petition because the petition specifically mentioned you describing the proceedings as a mini trial in page 23 of the petition by arrogating, and I'm quoting this, unto itself functions that are reserved for trial, that under the Constitution only the Senate, acting as an impeachment court, can do. The respondent committee acted in excess of its jurisdiction and with grave abuse of discretion. What do you think about that, and how do you react to that? First and foremost, the presentation of evidence or the hearing of the impeachment complaints is yet to start on April 14. Okay? So I think it is premature to say that we already encroach upon the power of the Senate to hold trial, no? I have explained likewise in the prior interviews that the use of mini trial is only to explain to the public the difference that the proceeding in the Justice Committee is the small proceeding compared to the proceeding in the Senate, which is the bigger proceeding, and that is the trial, no? So I wish to add to that, Pinky, no? Bagaman I have said already, wala pa namang nangyayari sa Justice Committee. It must be cleared that as to whether or not the Justice Committee is encroaching upon the power of the Senate, it must be based, it must be judged, not on the label, not on the name, not on the nomenclature, but on the actions yet to be taken by the Justice Committee starting on April 14. So, my point is, let us not judge right away what the Justice Committee is doing because we have not started yet the hearing of the impeachment complaints. And like what I have said, it was used only to explain the difference between the small proceeding in the Justice Committee and the big proceeding in the Senate. And it was not meant to intend that the Justice Committee will be encroaching upon the power that belongs exclusively to the upper house. That is the Senate. As mentioned a while ago, Congresswoman, I did mention that to you also, that I've heard it also in previous interviews on how you were describing that. But the issue is the defense team is actually, it is now part of their petition before the Supreme Court. In fact, in the issue on fishing expedition is also coming up and has come up in the past when the defense team, together with Attorney Michael Poa and Attorney Sheila, faced the media the first day of the hearing, which I think was March 25, if I'm not mistaken, when they didn't show up during that House hearing. And from that, it says, I quote, "The totality of circumstances reveals a glaring grave abuse of the entire impeachment process that shows a preordained effort to set the stage for what it describes as a mini trial and embark on a fishing expedition to salvage otherwise deficient impeachment complaints." Pumasok din po sa kanilang petition yung one-year bar rule, etc. So let's talk about this how they're describing also the subpoenas, the issuance of subpoenas duces tecum, ad testificandum, as also a fishing expedition. I guess we can center on one of them, Congresswoman, yung pong paghingi ng salin ni Vice President Sara Duterte from 2007 to 2025 with a 3-year gap. She was not in government during that time. Let's talk about that. Why was there a need? Why was it important?
to even ask for the SAL-Ns when she was not vice president? Go ahead, Congresswoman. There is an allegation, Pinky, of unexplained wealth and non-disclosure in the SAL-N, no? So this is according to the justice members, that for them to be able to determine whether or not the allegations in the complaint as to the unexplained wealth and non-disclosure in the SAL-N is or has basis, there is a need to subpoena the SAL-N, the ITR from the BIR, and even the GIS and the audited financial statement from the SEC. In other words, while it pertains to the period of time na hindi pa impeachable ang ating respondent, if indeed there were income generated during the time, they should be appearing as well in the SAL-N during the relevant period. That is the period when the respondent is already an impeachable official, Pinky, no? So, in as far as the majority of the justice members are concerned, notwithstanding the fact that the SAL-N subpoenaed pertains to the period na hindi pa impeachable ang respondent, this is relevant for us to be able to determine whether there was an unexplained wealth during the relevant period and there was income which was not disclosed during the relevant period. Pag sinabi nating relevant period, Pinky, it pertains to the period of time when the respondent is already an impeachable official. Ibig sabihin nung 2022, 2023, 2024, 2025. That is correct. Okay. All right. It's almost as if ang paliwanag po dito is pagbabacktrack. Looking at the old records, the older records, to be able to align possibly with the SAL-N when the respondent is included or could be an impeachable officer. Congresswoman, also a point raised by the camp of the Vice President, due process. Ito din po yung parte ng desisyon ng Korte Suprema last year during the first impeachment complaint. So, again, let me quote what is part of the petition of the Vice Presidents on due process. The essence of due process is not merely giving the opportunity to be heard, but also the opportunity to be heard at a meaningful time and a meaningful manner. In other words, procedural due process requires more than a mere notice, but a genuine and meaningful opportunity to be heard. How do you understand that? What do you make of that? And ano ho ba yung pag sinabing kailangan po genuine and meaningful opportunity to be heard? Well, as far as we are concerned, Pinky, no, after the determination of sufficiency in ground, we issued a notice to the respondent for her to file her answer within the period of 10 calendar days, no? Apparently, sumagot. However, based on the opinion of the justice members, the answer is not responsive to the allegations in the complaint, no? Instead of replying or answering to the accusations in the impeachment complaint, they raised issues of constitutionality, and among them is the violation of due process. And as far as we are concerned as well, Pinky, notwithstanding the fact na hindi naging responsive yung kanyang sagot doon sa impeachment complaint, we manifested that at any point in time of the impeachment proceeding, the Vice President is welcome to present her evidence to counter the impeachment complaint, including its attachments, no? So, we intend to do this in all the hearings of this impeachment complaint. That includes this coming April 14, 22, and 29. Kahit wala siyang na-file na responsive na answer, kahit hindi siya dumadalo in the first hearing, first setting, no? We intend to extend this opportunity for her to present her evidence during the entire proceeding, because our objective really is to cater ample amount of due process to her, sapagkat we are following the decision of the Supreme Court.
Naalala mo, during the first impeachment complaint back in 19th Congress, ito na yung nireklamo nila na hindi nabigyan ng pagkakataong sumagot ang vice-presidente, hindi niya na-verify yung evidence, hindi na pag-aralan ng mga members itong impeachment complaint including the attached documents. All of these things are happening right now, Pinky. So we really do not understand the basis for their claim that there is no meaningful or genuine due process which is being given to the Vice President. Because in as far as we are concerned, we are giving the all-out due process or the opportunity to present evidence to counter the impeachment complaint, including the supporting evidence, Pinky. I want to talk about what's going to happen on April 14. That's this coming Tuesday, the second day of the hearing of the House Justice Committee. Marami ho kayong inisyu na subpoena, again, ducis tecum ad testificandum. Number one, I understand and I read already that ito pong sinasabing alleged bagman, si Ramil Madriaga, ay pinayagan na That's correct. to appear in the House hearing. Congresswoman, when he appears, this is also a question I asked one of the framers of the 1987 Constitution, together with also the Salients. Just 2 points. Pag dumating ho ba yung mga individual na ipinatawag ninyo at yung mga dokumento na in-issue, hiningi ninyo, how far can you go regarding cross-examining this? Or is this simply I certify that these are true copies, or Mr. Madriaga will basically verbalize that I certify that ito talaga ang aking affidavit, or will it go further to ask, for example, Mr. Madriaga more questions about his allegations against the Vice President? Let me start by saying that what will happen, Pinky, on 14, 22, and 29 will be merely clarificatory hearing. So kasama dyan yung identification ng affidavit plus answering to clarificatory questions whenever ambiguities in the testimonies are identified by the justice members, no? With respect to your question, kung makakakita ba kami ng maraming follow-up questions like probing questions, we will try to limit that, or we will limit that, because indeed, this is not a trial. Yung mga probing questions na should happen in the trial before the Senate, no? Again, ang mangyayari sa Justice Committee is merely clarificatory hearing. So the complainants will be presenting their evidence, and if there are questions of ambiguities o malabo dito sa mga evidence, including in the testimony of the witnesses, then we anticipate the justice members to raise clarificatory questions, no? Because, again, hindi po ito trial. This is just a clarificatory hearing akin to a preliminary investigation. And let us remember that the mandate that is given to the Justice Committee is to determine the existence of probable cause. Opo. And I honestly believe na somehow kailangang mag-raise ng clarificatory questions. We need to listen to the testimonies of the witnesses. We need to examine the evidence. Why? Because for us to be able to determine probable cause, we need to have some basis. Kung walang hearing proper, kung walang clarificatory to the testimony of the witnesses, if we will not examine documents, if we will not raise clarificatory questions, and sabi ko nga, how else are we going to determine probable cause, no? But definitely, Pinky, this will be merely clarificatory as to Opo. distinguish Okay. the same from the trial, which will happen to the Senate. Congresswoman, isa na lang po. Paano ho kung para sa inyo, clarificatory yung question na yon? Pero para po doon sa iba, ay hindi clarificatory question yon. And it might lead to, some sort of, maybe extending too much. What the hearing is, that it might look like it is a trial that is supposed to happen to the Senate. How do you determine what are the bounds of your clarificatory questions are going to be? By clarificatory, it should be given already in the affidavit and in the witnesses, and most of them should be confirmatory only.
answerable by yes or no with a little explanation just to clarify the ambiguity which might be identified or presented in the evidence or testimony of the witnesses. All right. Tuloy na ang impeachment hearing sa April 14. Talagang ano na yan, hindi na yan mapipigilan. Wala naman kasing nilabas na temporary restraining order ang Korte Suprema. Yung inaasahan ng kampo ni Sara na mapipigilan ang hearing sa April 14, hindi po. Walang TRO na nilabas ang Korte Suprema, so tuloy na yan sa April 14. TRO lang naman ng Korte Suprema ang posibleng makapagpigil nun. Kaya lang, hindi nga naglabas ng TRO ang Korte Suprema, kaya wala, tuloy na yan. Kaya lang, napanood ko yung interview kay Congresswoman Beatrix Luistro, mga kabunyog, napansin ko sa paliwanag niya, parang magkakaroon ng ilang pagbabago sa takbo ng impeachment. Mga kabunyog, may nakita akong ilang pagbabago sa takbo ng impeachment hearing sa April 14. Ipapaliwanag ko mamaya. Importante itong pagbabagong ito. May maganda dito, may hindi. So, huwag kayong aalis, Huwag kayong aalis. Ipapaliwanag ko ano yung napansin kong pagbabago based sa napanood kong interview kay Congresswoman Beatrix Luistro. Parang pagbabago ito Yung clarification, yung paglilinaw niyang sinabi, iba't may nakikita akong maiiba sa takbo ng hearing sa April 14. Positive, negative. Ano itong positive na to? Ano tong negative? Kaya wag muna kayong aalis, Alam nyo, unahin ko muna itong tungkol kay Madriaga. Alam nyo mga kabunyog, mahirap din itong sitwasyon ni Madriaga dito sa hearing kasi sa April 14, kumpirmado na darating si Madriaga. Kumpirmado na yan mga kabunyog. Ngayon, ang nakikita ko, medyo mahirap din tong sitwasyon ni Madriaga Mahirap din tong sitwasyon ni Madriaga. Bakit ko nasabing mahirap ang sitwasyon niya? Unang-una, talagang tinatambakan na siya ng mga kaso. Pinapahina yung kanyang loob. Pinapahina yung kanyang paninindigan. Parang umatras siya o kaya wag niyang ituloy ang kanyang pagtistigo laban kay Sara sa impeachment na ito. Unang-una, si Sara mismo, kinasuhan na siya ng perjury. Tapos nung isang araw, nagkaso rin yung asawa ni Sara, si Man Scarpio. Nagkaso rin, perjury. Wala namang problema yan. Kaya naman yan ni Madriaga. Kaya lang syempre, kumbaga, yung mahirap kasi baka nga yung pamilya niya tinatakot. Baka pinipressure yung pamilya na sabihan si Madriaga na wag na itong ituloy ang pagtistigo laban kay Sara. Ano yun? Sa tingin ko, totoo yan. Hindi malayong ginagawa yan. Ang pressure dito kay Madriaga, una, pressure sa kanya. Kaya yung mga kaso sa kanya na sinasampa nila Sara, nila Man Scarpio, yung asawa ni Sara, nagkaso ng perjury kay Man Scarpio. Hindi naman yan hindi naman yan uubra. Kaya lang, pang lang yan, kumbaga pang pressure para panghinaan si Madriaga. Siyempre, ang marami na nga siyang kasong kinakaharap, tapos kakasuhan pa ng kakasuhan. Pero, ang mas matindi dyan na nakikita kong pressure kay Madriaga, yung pamilya siguro tinatakot. Malamang yung pamilya niya tinatakot. Para pag tinakot yung pamilya niya, ngayon, kukumbinsihin ng pamilya si Madriaga na wag na itong tumuloy. Mga kabunyog, wag na itong tumuloy sa pagtistigo. Kaya lang, ang sa tingin ko nagpapatibay ng loob ni Madriaga na ituloy ang pagtistigo. Yung una, ang kalaban ni Madriaga na matindi, si Harry Roque. Ang matinding kalaban ni Madriaga, si Harry Roque. Kasi ang nagkaso naman talaga sa kanya, si Harry Roque. Tinulungan ni Madriaga yung mga magsasaka na kinamkaman ng lupa ni Roque doon sa Bataan. Kasi nga, itong si Roque, sangkot, alam naman natin, nasangkot na dito sa mga illegal na pogo. Ay syempre, ang negosyo ng mga pogo, pag may malaki kang compound, gawin mong compound ng pogo,
parentahan mo sa mga pugo, ang laki ng kita mo. Nakita niya yan kay Bamban Mayor Alice Guo. Nakita yan ni Rocky doon sa kay Cassandra Leong, doon sa Puro Pampanga. Plano niya rin sana doon sa Bataan. So kailangan niya ng malaking lupa doon. Kaya yung mga magsasaka doon na nabigyan ng kluwa ng DAR, minaniubra nila Roque na makuha yung mga yung mga lupa para pagtayuan nga ng pugo. O ngayon, tinutulungan ni Madriaga yung mga magsasaka. Ayon sa mga magsasaka, binalikan ni Roque itong si Madriaga, kinasuhan ng kidnap for ransom. Nang nakasuhan si Madriaga, nasa gobyerno pa si Roque noon. 2022-2023 yan. Kumbaga, ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Si Roque, ano pa yan, malakas pa ang impluensya sa gobyerno noon. Nag-away lang naman ang Duterte at Marcos 2024 na eh. 2024. 2022, binigyan pa nga si Sara ng 125 million ni PBBM, di ba, na confidential funds. Tapos 2023, ano pa? Ang laki pa ng budget ng Office of the Vice President, 2.3 billion. Tapos may 500 million pa na confidential funds ang OBP. May 125 million o 150 million ang DepEd. Ang laki ng budget ng DepEd, 2023. Kaya ng mga panahon na yan, si Roque, ano pa yan? Malakas pa sa administrasyon kasi wala pang away noon ang Marcos at Duterte. O ngayon, dyan sa panahon na yan, nakasuhan si Madriaga, 2022-23. Ang ombudsman pa na yan si Martires. Kaya malakas pa si noon. Kaya yung kaso ni Madriaga dyan, kagagawa ni Roque. So ngayon, ang ginagawa naman, ang NBI, tumutulong na. Nag-iimbestiga na ang NBI doon sa totoong issue at iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation sa pangunguna nitong bagong direktor na si Attorney Matibag. Iniimbestigahan na yung mga magsasaka. Pumunta na sa opisina ng NBI yung mga magsasaka, kwininto na nila ang buong pangyayari. Pinapatunayan nila na ito ngang si Madriaga, biktima ito ni Roque, kasi tinulungan nga sila ni Madriaga. So ito naman yung nagpapalakas ng loob kay Madriaga. Kumbaga, sa kabila ng mga pressure, siyempre dinidemoralize, pinapahina yung loob, yung paninindigan ni Madriaga sa pamamagitan ng mga pananakot sa pamilya, sa pamamagitan ng pagsampa ng mga kaso, sinampahan ng kaso ni Sara si Madriaga, sinampahan ng kaso ni Manscarpio. Yun yung mga pampapahina sa loob ni Madriaga. Pero sa isang banda naman, ang nagpapalakas ng loob dyan ni Madriaga, gusto niya ring madismiss ang kaso niya eh. Madidismiss lang ang kaso niya kapag napatunayan na nakagagawa ni Roque yan. Kapag napatunayan na ang kasong kinakaharap niya na kidnap for ransom ay gawa-gawa ni Roque dahil nga dito sa issue ng mga magsasaka sa Bataan. Ito naman ang iniimbestigahan ngayon ng NBI. Kaya ano ito mga kabunyog, mahirap tong pinagdadaanan ngayon ni Madriaga eh. Talagang pinipressure siya na bumigay. Kaya kaliwat kanan ang kasong sinasampa sa kanya nila Sara. Pangalawa, ang mas mahirap diyan yung pananakot sa pamilya. Hindi malayo yan na tinatakot ang pamilya niya. Kaya lang, ano naman, sa parte naman ni Madriaga, sa parte naman niya, kung hindi naman siya lumilitaw ngayon para sabihin ang buong katotohanan na nalalaman niya, hindi rin naman hindi naman mailalabas ngayon yung totoong pangyayari tungkol sa kanya. Kasi lalabas ba yung totoong pangyayari na ang kaso niyang kinakaharap ay gawa-gawa ni Roque? Lalabas ba yan kung hindi dahil dito na itong paglabas niya? Nung sinabi niya na kasi yung lahat ng nalalaman niya sa pamamagitan ng sinumpaang salaysay na ginawa niya, sinasabi niya na doon yung buong nalalaman niya sa mga ginagawa ni Digong Duterte, ni Sara, lalo na dito sa issue ng confidential funds. Siyempre, nakita ngayon na marami nga siyang nalalaman. So, nung nilabas na yung kanyang sinumpaang salaysay, nakita na importante ito para sa impeachment ni Sara,
ginamit na ngayon yung kanyang sinumpaang salaysay bilang matibay na ebidensya. Pero, syempre, gusto rin naman ni Madriaga na ma-clear din yung pangalan niya. Kasi ito yung ginagamit na issue sa kanya na siya ay kriminal. O gusto niyang malinis na rin ang pangalan niya na hindi totoo na siya ay sangkot sa kidnap for ransom. Gusto niyang palabasin kita sa publiko na kagagawan ito ni Roque. At yan naman yung nagpapatibay ng kanyang loob. Sa kabila ng mga pagpapahina ng kanyang moral, kasi kinakasuhan nga siya ni Sara, ni Manscarpio, pero sa isang banda rin, yung tinatakot yung kanyang pamilya, sa isang banda rin, gusto niya ring clear ang pangalan niya. Makiklear lang ang pangalan niya kapag napatunayan na itong kasong kinakaharap niya na kidnap for ransom ay gawa-gawa ni Roque. Yan naman ang ginagawa ngayon ng NBI. Yan naman ang ginagawa. Tinutulungan yan na lumabas yan. Okay? So yan mga kabunyog, mga kawain. Sana manatiling matibay ang loob ni Madriaga. Sana hindi siya bumigay. Kaya kaya ang mga DDS naman talagang kaliwat kanan ang paninira kay Madriaga Itong hearing sa April 14, magte-testify si Madriaga diyan. At least makikita na diyan kung ano ba talaga ang nalalaman niya. Pero sa totoo lang, ang hearing sa April 14, hindi naman yan magiging hindi yan magiging comprehensive na testimonya niya. Hindi ito tulad nung hearing nung sa Quadcom yung sa Kamara, yung sa Quadcom at saka yung House Committee on Good Government and Public Accountability. Hindi. Itong hearing sa April 14 at yung susunod pang mga hearings ng Justice Committee, maiksi lang to. Makakabuelo talaga yan si Madriaga, makikwento niya ng buo yung nalalaman niya sa Senado pag nagkaroon na ng trial. Pero sana hanggang sa Senado, hindi siya magbago ng paninindigan niya. Kaya suportahan natin si Madriaga na palakasin yung kanyang loob dahil mahirap talaga itong pinagdadaanan niya ngayon. Kaliwat kanan talagang pressure ito ang ginagawa sa kanya. Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, itong may importanteng sinubpina. May importanteng sinubpina ang Justice Committee. Ewan ko kung napansin nyo yon. Isa sa mga sinubpina ng Justice Committee para sa hearing sa April 14 ay itong DepEd. Yang nakikita nyo sa picture, yan si dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado. Bakit importante itong si dating USEC Gloria Mercado ng DepEd? Ito yung bunyag. Malinaw ang kanyang salaysay sa pagdinig ng Kamara na siya ay binigyan ng suhol, bribe. Isa sa mga grounds ng impeachment ni Sara ay bribery. Bribery. Bakit bribery? Ayon sa testimonya nitong dating DepEd USEC, Gloria Mercado, actually hindi lang siya, may ilan silang present doon. Sila kasi yung mga nasa pagdating kasi nila Sara Duterte sa DepEd, nandyan na yan sila Mercado. Nandyan na. Kumbaga, sila, career officer sila sa loob ng DepEd. Ngayon, dahil mga official sila ng DepEd, hindi sila mga bit-bit ni Sara. Kasi yung mga bit-bit ni Sara, syempre, sila Michael Pua, sila Reynold Monsayak, yun, alam na ng mga yon, talagang kung ano man yung gagawing kabalbalan ni Sara doon sa DepEd, alam na nila yan. Bit-bit yan. Yung mga sila Michael Pua, Reynold Monsayak, yan? Talagang ready yan nang ipapagawa ni Sara. Ngayon, yung problema, yung mga sa DepEd, yung inabutan nila ng mga officials, halimbawa, yung mga undersecretaries, assistant secretaries, mga directors, yung mga nasa back, yung Bids and Awards Committee. Ito nga sila dating USEC ng DepEd na si Gloria Mercado, nasa back ito Bids and Awards Committee. Kaya yung mga bidding ng mga projects ng DepEd, sa kanila yan. Ito yung confidential funds, siyempre sila nila yan. Siyempre yung mga officials ng DepEd na pumipirma sa mga papeles, kailangan nilang makuha ang loob niyan. Kung ginawa nila Sara, nilagayan, sinuhulan, bribery. Yan yung tinitestify
nila Gloria Mercado. Ngayon, may mga ebidensya, may mga envelope na may nakasulat hope. Actually, sa hearing ng Kamara, present pa yan ni dating DepEd Yusek Gloria Mercado. Present niya yon. Tinornover niya yon yung mga envelopes na may hope, may tatak na hope. Kaya ito mga kabunyog, itong sila Mercado, mga officials ito ng DepEd, sama ito sa mga testigo sa impeachment. Kasi sila yung mga testigo doon sa bribery. Ang alam kasi natin na mga issue kay Sara na sa ground sa impeachment, yung sa confidential funds, yung pagbabanta sa babuhay ni PBBM, saka ni First Lady. Ano yon? Pero, sama pa yung bribery. Ang bribery, yung sinuhulan yung mga officials ng DepEd. Itong mga officials ng DepEd na to, itong sila Gloria Mercado, ito yung may mga patunay sila, mga ebidensya, yung mga envelopes na may hope, galing kay Sara yun. Kumbaga, sila, talagang kinurupt sila, no? Kinurupt sila na para mag-cooperate sila sa mga maniubra nila Sara sa DepEd. Siyempre, maraming transactions doon na mamaniubrahin ng mga tao ni Sara. Ngayon, yung mga officials ng DepEd, bribe, sinuhulan. At isa yan sa mga subpina, isa yan sa mga subpina na inilabas. Sinubpina ng Justice Committee yung mga envelopes, sila Gloria Mercado, sinubpina sila. Kaya, tuloy mga kabunyog, kaya nagtataka ako, bakit sinasabi ng mga DDS na wala namang ebidensya? Ang nangyayari daw ay fishing expedition. Ito daw mga sumpinang ito, fishing expedition. Hindi totoo yan. Ang dami ng testigo Ang dami ng ebidensya. Ay di ba napakaraming hearings na ginawa sa Kamara? Yung House Committee on Good Government and House Committee on Good Government and Public Accountability. Yun. Isa sa pinatawag doon itong mga officials ng DepEd. Nagpatutuo mismo itong mga officials ng DepEd na maraming ang ginawang mga maniobra sila Sara sa loob ng DepEd. At sinuhulan sila. Nakatanggap sila monthly, ilang buwan yun. Ilan silang nakatanggap nun. Siyempre, in-expose na nila yan kasi gusto nilang malinis Gusto nilang malinis ang DepEd. Talagang grabe ang ginawa ni Sara. Korupsyon sa gobyerno, nandiyan naman na yan. Pero itong ginawa nila Sara, una, napakalaking budget ang binigay kay Sara sa DepEd. Bakit napakalaki ang binigay na pondo kay Sara sa DepEd? Nung una kasi, 2022-2023, hindi pa naman nag-aaway ang Marcos at Duterte. Kaya si Sara, pag nagre-request ng budget noon sa Kongreso, kila Romualdez, pag nagre-request ng budget sa Presidente, sa DBM, binibigay talaga sa kanya. Spoiled yan si Sara. Siyempre, yung mga projects na yan, kung ano-anong mga proyekto, dadaan yan sa Bids and Awards Committee, kailangan nilang arigluhin ang Bids Awards Committee. Yan na yung bribery. Yan yung tinitestifayan nito nila dating Yusek Gloria Mercado. Ang mga ebidensya dyan ay mayroong mga envelopes. Talagang galing kay Sara yun, ayon sa kanila. Galing kay Sara yun. Kaya, actually, kung sinasabi na wala daw ebidensya, ewan ko kung paano nasasabi ng mga DDS at ng mga abogado ni Sara at ng mga pro-Duterte lawyers na wala naman daw ebidensya, ang ginagawa daw ngayon, fishing expedition. Ang sinusubpi na ngayon ay mga dati ng ebidensyang lumitaw na sa pagdinig ng Kamara. Inaano lang uli ngayon, sinusubpi na, lalo na yung mga original na kopya. Hindi naman yan ngayon lang, kumbaga natuklasan ngayon lang. Hindi. Kaya ano naman ang sinasabi nilang fishing expedition? Di ba? Pag sinabi mong fishing expedition, wala pang mga ebidensya. Nag-aalam pa lang. Hindi Yang bribery na yan ng mga ebidensya, yung mga envelopes na yon, at saka itong testimonya ni dating DepEd Yusek Gloria Mercado, matagal na yan. Bakit ngayon sinusubpi na? Siyempre, para maipresent sa Justice Committee. Para makumbinsi yung Justice Committee na may probable cause. Ganun yun. Hindi naman ito
Hindi naman totoo yung sinasabi ng mga DDS na fishing expedition yan, yung mga subpina na yan. Hindi. Ang subpina ay napakadetalyado. Sinasabi kung ano yung dapat dalhin na dokumento. Yung mga dokumento na yon, napag-usapan na yan sa hearing ng Kamara noon. Napanood natin yan, di ba? Napanood natin yan. Kaya paano naman ngayon sasabihin ng mga DDS na nagpi-fishing expedition? Ha? At yung nangyari na yan sa DepEd, isa lang yan sa mga grounds ng impeachment ni Sara, bribery. Alam naman natin ang nakalagay sa konstitusyon. Kung nakalagay sa konstitusyon, ang mga specific grounds sa impeachment ay treason, corruption, graft and corruption, bribery, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust. Yan yung mga ano. Kaya itong bribery sa DepEd, isa ito sa mga grounds sa impeachment. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya makikita natin yan sa hearing sa April 14. Yung mga envelopes na yan. At saka yung testimonya ni dating DepEd Yusek Gloria Mercado. Ano yan eh? Sinisiraan niya nila Sara, si Gloria Mercado. Ano daw yan? Masama lang daw ang loob kasi kay Sara, kasi ganito ganyan. Hindi. Napakalinaw ng testimonya niyan. Ano na yan? Kumbaga tumanda na daw siya sa DepEd. Noon niya lang daw nakita yung tindi ng korupsyon sa DepEd sa ilalim ni Sara Duterte. Kaya hindi ko rin maintindihan itong mga DDS ngayon eh. Nung naging presidente daw si Sara, masusugpo daw ang korupsyon, sus naman. Nung naging nga siyang DepEd secretary, sabi nito ni dating DepEd Yusek Gloria Mercado, lumala daw ng todo ang korupsyon sa DepEd eh. Di ba? Ayan mga kabunyog. Okay. So, mayroon akong i-discuss. May nakikita akong magiging pagbabago sa impeachment hearing sa April 14. Saan ko binibase ito? Sa interview kay Congresswoman Beatrix Luistro. Kasi in-interview si Congresswoman Beatrix Luistro. Ano bang mangyayari sa hearing sa April 14? Ang sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro ganito, ang hearing sa April 14, clarificatory hearing. Ibig sabihin, hindi siya trial. Kahit mini-trial, hindi siya mini-trial. Hearing lang talaga siya. Ang hearing na ito ay clarificatory hearing lang. Ibig sabihin, ipipresent yung mga ebidensya at mga testigo. Ipipresent yun. Pero hindi dito bibigyan ng pagkakataon ang mga testigo na isabi nila ang lahat ng nalalaman nila. Hindi. Iko-correct ko lang po yung ganong impression. Halimbawa, isasalang si Madriaga, ipipresent ba ni Madriaga ang lahat ng nalalaman niya? Isasalang ba siya para pakwentuhin ng napaka-detalyado? Hindi. Sasabihin lang ano yung laman ng kanyang sinumpaang salaysay at maiksi lang. Ano ba yung sinasabi niya dun sa sinumpaang salaysay niya? Ganun lang. Tapos kung may tanong ang mga kongresista na members ng Justice Committee, halimbawa magtatanong si Rufus Rodriguez, clarificatory questions. Hindi ito direct, hindi ito cross-examination. Tapos ipipresent lang yung mga ebidensya, hindi na rin pag-uusapan ng detalyado ang mga ebidensya. Kaya sa totoo lang, yung sinasabi natin na detalyadong ipipresent ang mga ebidensya at testigo doon sa hearing sa April 14, sa tingin ko hindi. Based sa paliwanag ni Congresswoman Beatrix Luistro, hindi. Clarificatory hearing lang. Kahit yung susunod na araw, ano bang sunod na araw? April 14 ito, 22 yata ang sunod, post 29. Hindi pa rin. Parang pasada lang ng mga testigo, pasada lang ng mga ebidensya. Hindi siya magiging full-blown trial. Kaya yung mga testigo, hindi rin sila magsasalaysay ng detalyado ng nalalaman nila. Hindi. Bakit? Bakit ganun ang mangyayari? Ay kasi nga, di ba? Itong sinabi ni Adolfo Ascona. Nag-advise na si Adolfo Ascona. Huwag niyong gawin ang hearing na masyadong detalyado na parang lalabas na yan na trial. Kasi, pag ginawa niyong ganyan, para na kayo niyang Senado. So, sa tingin ko, susundin ng Kamara yung ganong advice ni Adolfo Ascona. Ang sabi ni Adolfo Ascona kasi ganito,
tama naman yung magsubpina. Wala namang problema doon sa pagsubpina. Kasi may power talagang magsubpina. Wala ring problema na mag-hearing. Pero yung hearing, wag niyong gawing trial. Ibig sabihin, hindi talaga magiging detalyado yung mga testimonya ng mga testigo. Hindi rin ididetalye ng napakadetalyado ang mga ebidensya. Pe-present lang kung ano yung ebidensya. Anong summary ng ebidensya na yan? Itong testigo na to, ano ang summary ng testimonya niya? Ganun lang. Pagkatapos, kung may tanong ang mga members ng Justice Committee, clarificatory questions, bibigyan na magtanong, clarificatory. Kasi nga, ang tawag, clarificatory hearing. Ano ang positive-negative nito? Ang negative nito, ang positive muna. Ang positive, mapapabilis ng impeachment. Sa tingin ko, hindi na ito aabuti ng Mayo. Yung buong Mayo. Kasi ang sabi noon, katapusan pa ng Mayo. Sa Justice Committee, ay sa House pa lang yan Sa House. Sa tingin ko, hindi na. Mapapabilis na ito. Kasi kung ganyan din lang, mabilis na yan. Mabilis na yan. Clarificatory hearing lang talaga ang labas. Kaya, sa tingin ko, pagkatapos ng mga clarificatory questions, clarificatory hearing, mga 3 hearings lang yan, tapos na yan. April 14, 22, 29. Pag natapos niya ng 29, isasalang na yan sa plenary. Mga first week or second week ng May. Pag nakalusot na yan sa plenary, 1/3 votes ng mga kongresista nasa Senado na. So by May, pwede nang magsimula. Pwede nang magsimula ang Senado. Pwede na ito. Kaya mapapabilis ang impeachment sa ganyan. Sa ganyan. Ano naman ang negative? Ano naman ang negative? Ang negative nito, yung ini-expect natin na mapapanood natin yung detalyadong testimonya ng mga testigo. Yung sinasabi natin na detalyadong ilalatag ang lahat ng mga ebidensya, hindi pa detalyado. Ilalatag totoo, pero hindi detalyado. Kaya, bakit? Saan ang detalyado na? Doon na sa trial sa Senate. So, okay lang yan. Okay lang yan mga kabunyog. Bagamat hindi pa yan napakadetalyado, halimbawa, yung testimonya ni Madriaga, hindi pa yan masyadong magiging detalyado. Hindi pa yan. Parang summary lang ng testimonya ni Madriaga. Pero, pag nakalusot na ito sa Kamara, makarating na sa Senado, doon na ang detalyado. Mga kabunyog, doon na ang detalyado sa Senado. Okay lang yan. Okay lang yan. Ang importante, ma-impeach na si Sara. Sa totoo lang, malalaman din natin ang napakadetalyadong mga ginawa ni Sara sa Senado. Doon na yung trial proper. Pero dito sa Kamara, malalaman na rin natin yung mga ebidensya, testigo, malalaman na rin natin. Kaya lang, hindi magkakaroon ng yung malaliman talagang pag-discuss ng mga ebidensya at mga testigo kasi hindi nga siya trial. Clarificatory hearing lang. Okay? Yan yung nakikita kong pagbabago sa impeachment hearing. Based sa naging paglilinaw ni Congresswoman Beatrix Listro. Ang sabi nga, tatapusin daw yung mga sinugpina. Yung mga sinugpina daw, tatapusin sa April 14. O imagine niyo ilang sinugpina yon. Kasi may iba na naman silang isusugpina sa April 22. Sa April 22, may iba na naman silang isugpina. Baka si Trillanes, isusugpina pa nila. Saka yung dating overall deputy ombudsman na si Melchor Carandang, isusugpina pa rin yun. Anyway, mga kabunyog, tulad ng nasabi ko ang hearing sa April 14 may positive negative. Una, mapapabilis na ang impeachment trial. Ang negative naman, hindi tayo makaka-expect ng malalimang paglalatag ng mga testimonya. Halimbawa si Madriaga, isasalang siya pero hindi magkakaroon ng comprehensive o detalyadong paglalahad ng kanyang testimonya. Kasi nga, hindi pa naman ito trial. Okay? So, sana naunawaan nyo yung aking paliwanag. Bakit kasi kailangang maging ganyan? Para hindi mateknikal. Kasi ngayon pa nga lang, kung ano-ano ng mga issue ang nilalatag ng kampo ni Sara O sige, kung advice ni retired Associate Justice Adolfo Ascona, ituloy ninyo ang hearing. Kasi tama na, okay naman talaga yan na may hearing. Yung mga subpina,
okay din yan kasi kapangyarihan yan ng Kamara. Pero wag nyo lang gawin na trial na kasi sa Senado na yan. Okay, para wag masabing trial na, clarificatory hearing lang talaga ang gagawin. Hindi gagawing malaliman ang trial. Okay? O yan ha, mga kabunyog, mga kababayan. Di bale, okay lang yon. Ha? Huwag tayong ma-frustrate. Ang importante, tuloy ang impeachment ni Sara. Sa isang banda nga, ang maganda din dyan na hindi yan masyadong detalyadong hearing, ang maganda din yan, mapapabilis na, matatapos na kaagad. Para doon na tayo sa Senado maglabanan. Di ba? Ha? Anyway, sa Senado naman, lalabas lahat yan. Yung mga testimonya nila Madriaga, magiging detalyado yan sa Senado. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.